Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay hindi muna politika ang ating pag-uusapan, tungkol muna sa ating mga kamanyakan ng kabataan. Naalala ko noon nung bata pa lang ako. Actually, bata pa naman ako eh. Bata ang gusto ko. So naalala ko noon may kamit akong babae sa Tandang Sora. Sa mura kong edad na 20 years old at siya ay 14 years old. Nagkakilala kami sa isang trabaho dahil pares kaming panggabi. Ako ay nagtatrabaho noon sa shawarma at siya naman sa Colon House, yung sikat na Siopa 1. So magkatabi lang yung stall namin. At one time, bumili ako sa kanya ng siopaw na asado, yung malaki. Nung panahon na yon, 45 pesos pa lang. So pagbili ko doon, nakita ko siya, maiksi ang buhok, medyo naka-brush up, at smiley yung mukha, masayahin. At lumipas ang ilang linggo, lagi na akong tumatambay sa kanya. Lagi akong umuupo doon sa upuan niya. Tapos siya yung cashier. That time, bawal pa lumabas yung cashier. The only things you need to know and to do is makipag-usap through the salamin. And then, eto na. Every Sunday may day off kami. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nag-day off kami. Sabay. Pero, ayaw namin ipaalam sa mga katrabaho namin na mayroon kaming connection. Kasi hindi kami bagay dahil pangit ako at siya ay maganda. At batang bata siya at ako ay mahilig sa bata. To cut the story short, naging kami. And one day, napamahal ako ng sobra sa kanya. Na halos pinupuntahan ko na siya sa bahay nila na ayaw sa akin ng magulang niya. Dumating sa punto na mahal na namin ang isa't isa. At naging extreme na ang aming gusto. Ito na. Yung walang exact date kung paano kami naging kami. Pero tandang-tanda ko yon. Nung Sabado, stay in kasi ako doon. Nag-iisa ako sa isang pwesto doon sa shawarmahan. May kumatok sa pinto. Pagkatok sa pinto, nakita ko yung aura niya. Napakaganda. Nakakulay itim pa siya noon na skinny jeans at trouser. So ako, natuwa na medyo nalungkot. Nalungkot ako dahil baka mahuli kami. Natuwa ako dahil first time na mangyari sa buhay ko yun, na may isang babae na ako mismo pinuntahan. At take note, yung stay-in na yun naka-roll up, so medyo kalahati lang yung bukas ko. At doon sa ilalim ng cashier area, uso pa dati yung tinatawag na toy. Ngayon kasi ang tawag nila bembang. Doon kami nagbembangan. Pero hindi na yun ang una dahil nung nag-day off kami, kasama ang barkada niya at barkada ko rin. In short, double date. Pero nakaramdam kasi yung kaibigan ko na parang walang mangyayari kapag magkasama kami. Kasi that time yung kwarto ko at kwarto niya ay isa lang sa bahay namin. Yung kwarto na inuwian ko, sa akin yon, pero yung katabi nun sa kamag-anak ko. Ngayon hindi makagalaw ng maayos. Ang nangyari, umalis yung kaibigan ko. At ako naman at siya naiwan. Doon pa lang yung time na yon, doon pa lang kami
sagutan, which is March 22, 2020. March 22, 2006. Yan, tanda ko na. So tuloy-tuloy ang bimbangan namin nun. Wild kami, wild. Kasi ako, nakahanap ako ng katapat, ang sabi ko. Dahil mahilig talaga siya. At ako mahilig din. So nagawa namin sa cashier area sa ilalim. Nagawa namin sa banyo. Sa Colon House, Congressional Branch, nagawa din namin. Hindi ko pa pangangalanan ang babae na to, pero sa lahat ng babaeng bumembang sa akin, siya ang pinaka-memorable. Sa bahay, once ko lang siyang nauwi, bumembang kaagad. Tapos nag-decide na kami, ito nang pinaka-matindi. Meron kaming kaibigan na nakatira sa ilalim ng tulay. Doon sa Sangandaan. Sobrang sikip ng bahay. Nakakaawa. Magkagalit kami that time. Dahil nga, delay siya. So iniisip niya na baka nabuntis ko siya. Pero lahat ng mga prosesong ginawa namin ay puro labas. Gustong gusto ko talagang iputok sa puson. Hindi ko alam kung bakit nag-iisip siya na baka nabuntis ko siya. Nagalit siya sa akin nun. Medyo nag-away kami, call off. Pero hindi ko mag-gets, hindi ko ma-imagine kung bakit sa bawat pagkikita namin, nagbebembangan kami. Parehas kaming mahilig. Hanggang sa nag-decide kaming magtanan. Ako yung unang umalis sa trabaho. Umalis ako sa trabaho, pero hindi ako aalis hanggat walang mangyayari. Kaya pinapili ko siya. At yun nga, nagkita kami sa simbahan, sa St. James, sa Kandaan. Ang gamit ko pang cellphone noon ay Nokia 3310. Nagkita kami alas 3 ng madaling araw. Nagtanan kami, itinanan ko siya. Ang dala niya lang damit ay 5. 3 damit, 2 short. Habang nasa jeep siya, umiiyak siya. Ako, walang idea kung anong mangyayari kasi pwede akong kasuhan. Pero dahil sa mahal ko siya, pinaglaban ko siya. Nagtagal kami. Tumagal kami ng halos 9 months. Tandang-tanda ko yun. Na magkasama sa bahay. At doon namin nalaman ang ugali sa isa't isa. Na mainitin ang ulo. At gusto niya lagi akong kasama. First time ko rin magtrabaho bilang ice cream vendor. First time ko rin magtrabaho bilang ice cream vendor. Yung vendor na dirty ice cream. Yun. First time ko magtinda ng dirty ice cream kasama ang stepfather ko. Nag-construction din ako para sa kanya. Sa bawat kwento ng buhay, nagtatapos. So ang ending, naghiwalay kami. Umuwi siya ng bahay at nanlamig. Dahil habang nagsasama kami, wala na kaming ginawa kundi dahil habang magkasama kami, habang magkalibin kami, wala na kaming ginawa kundi magbembangan. Hanggang sa nagkasawaan. Wala namang nabuo, wala namang dahilan para panagutan. Umuwi siya, pasimpleng uwi hanggang tuluyan ng lambot ang puso't damdamin ng bawat isa. Pero mahal na mahal ko tong babaeng to. Sobrang mahal ko siya. At close na close niya si mama. Yun nga lang, hindi kami nagtagal. Hindi kami naghiwalay ng maayos dahil may mga galit sa isa't isa. At isinumpa niya ako. Siguro kaya hindi ako nagkakaasawa. Baka sinumpa niya ako.
nakunin mo na lang ako kung kaya mo na akong buhayin. Yun yung huling salita niya. Hanggang sa 3 years ang nakalipas, nagkita kami uli at may anak na siyang isa noon at kamukhang kamukha niya. Pero nung nagkita kami, puro sumbat na naman. At itong matindi, nung nagkita kami, nagpariban pa siya ng buhok. At first time namin uling magkasama sa isang kwarto, may mga sumbatan ang nagaganap. Totoo palang kasabihan na kapag ex mo na, pagbabalikan mo marami ng sumbat. Kaya nung magkasama kami sa kwarto, puro panunumbat lang ang nangyari. At aminin ko man o hindi, wala na yung emosyon. Hindi na. Pag yumakap, hindi na tumitigas. Wala na talaga. Wala nang feelings. Ewan ko. Wala na rin yung pananabik na una ko siyang nakilala. Para bang nagsisisi ako dahil nakilala at nakita ko siya uli. Hanggang sa ngayon, hindi ako makalimot sa babaeng ito. Kasi hindi ko alam kung baka may iniwan siyang sumpa o isang salita para sa akin. Dahil hanggang ngayon, tumanda na ako. Hindi pa rin ako nagkaasawa. Dahil habang kinikwento ko to, ay siya pa rin ang nasa isipan ko. Pinipilit kong makahanap ng katulad niya o kahit medyo kahawig lang. Mga 90% na kilos, galaw, ganda. Hindi talaga. Hindi ko mahanap sa iba. Sana kung magkita kami, magkaroon na ng closure ang breakup namin. Wala nang samaan ng loob. Dahil sa totoo lang, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin siya. Tumagal kami ng halos 2 taon. Para sa akin, pero hindi niya na binilang, sigurado yan. 2006 hanggang 2007 eh. Tanda ko yun. Pero hindi niya na binilang yun. At dahil sa kanya, naging matatag ako. Sa mga sumunod kong mga karelasyon, ako na ngayon ang naglalaro. Kasi nung panahon na yon, masyado pa akong inosente. At wala pa akong alam sa pag-ibig. Akala ko siya na talaga. Dahil bilang isang asawa, ginagawa ko na lahat. Nagtatrabaho, nagsusurrender ng pera. Pero ang ending, zero. 'Di ba? Ang aral doon, kapag mahal mo talaga, hindi mo makakalimutan. Kaya sana, sa pangatlong pagkakataon kung magkita man kami, handa na akong tanggapin siya. Kahit may anak pa siya. Kung tatanggapin niya man ako, okay. Gusto ko lang magkaroon ng closure. Ang kwento ng pag-ibig ko ay napakalupit at napakatindi. Bihira lang makita sa iba. Dahil bengbang muna bago naging kami.